Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Manawa sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So ito ho mga ka-action, pag-usapan po natin ang isa namang mga iba't ibang grupo na nagprotesta ngayon sa lugar ng Recto mga ka-action, mga kakamping. Ito po ang mga panawagan nila ay seryoso ho talaga sila na pinapanawagan sa ICC, sa International Criminal Court, na panagutin ito si dating Pangulong Duterte at itong dagdag na pasahod ng ating mga empleyado at trabaho po mga ka-action, mga kakamping. So bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin po muna natin ito. Panagutin ang lahat ng mga politiko, lalong lahat ng sa gobyerno na rin sa ICC. Pakita natin ang ating pagpapadaya kay Benjen Biloso, ang lakas ng pagkakaisa natin, ang siyang tunay ang magbibigay ng tunay na hustisya sa mabuhay ng Pilipino. Trabaho sa Pinas! Ipatupad ang 1,200 family living wage! Tulad na itong mga picture na to, bago na iparamdam na bayani, amin namin ang ayudang ibibigay ninyo sa pamilya namin kung kami ay wala na. Asan ang serbisyo na sinasabi ng ating gobyerno? Sumasahod, pero hindi nyo ginagawa ang totoong serbisyo sa mamamayan. Wala mag-aaklas kung tama ang serbisyong ipinahahatid natin sa yung merit, tinapon sa disyerto. Yan po yung mga kalagayan, napakarami po nating paglalantad ni ginawa, pero hindi po yun nasusolusyon. Mukhang may problema dahil may mga maga-maga. Kilalang nila ang katawan ng kanilang inang, kabisado nila yun. So, ibig sabihin, So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang kanilang mga panawagan sa ICC at sa gobyerno ni Mr. President Bongbong Marcos. Ako sa panawagan nila sa ICC is kaisa po ako na talagang agree po ako, no? Dapat managot si dating Pangulong Duterte kung talagang maano na po siya, may kasalanan, no? Kasi sa ngayon is ang lagay ni dating Pangulong Duterte is suspect pa lang siya kasi hindi pa naman tapos ang paglilitis. So, dito naman kasi sa panawagan nila kay Mr. President Bongbong Marcos na itaas ang sweldo, dagdag trabaho, agree din po ako dyan. Kasi una-una mga ka-action, kung nanonotice nyo, itong mga ayuda kasi na ginagawa ng gobyerno, okay naman sana yan. Okay naman sana yan. Pero para sa akin, in my own opinion, kasi kung puro na lang ayuda ng ayuda, itong mga tao na mga nakabenefits nito is nagiging tamad. Sa totoo lang, yan po ang nanonotice ko. Sorry po sa mga beneficiaryo ng mga nabibigyan ng ayuda, ha? Kasi parang umaasa na lang po sila sa ayuda. At pangalawa, hindi po yan ang solusyon para umunlad ang ating bansa. Lalo lang po tayo mababaon sa kahirapan kung patuloy lang sang kaayuda ng ayuda. Tama, mali, 'di ba? Imbes na umunlad ang ating bansa, lalo po tayo maghihirap dahil sa panay ayuda ng ayuda. 'Di ba? Oh, dapat po talaga ang bigyan ng kailangan mabigyan o makahanap sila ng solusyon kung paano umunlad ang ating bansa. Anyway, sinisikap naman kasi ni Mr. President Bongbong Marcos yan. Alam po natin na ginagawa niya naman ang lahat ng kanyang magagawa. Pero sa side kasi ng mga ayaw sa kanya is nagmumukhang wala daw itong ginagawa si Mr. President Bongbong Marcos. Pero tayo na nakabantay sa lahat ng mga opisyal na nasa gobyerno is alam natin na sinisikap po nila kung paano masolusyonan itong kahirapan. And then, ito naman ang pagtaas ng sweldo. Agree din po ako dyan. Kasi, taas pasahe, ganun pa rin ang sweldo, wala pa rin matitira. Kasi kung pamilyado ka dito sa Maynila, napakahirap. Halimbawa, mag-asawa kayo, may dalawa kayong anak, mag-aaral. Ang masaklap ako, nagre-renta ka. Kahit may trabaho yung mag-asawa, sa tingin nyo, sasapat ba yan? Tubig, kuryente, pagkain, bahay, matrikula ng mga kabataan, kulang na kulang ho yan.
Di ba? Eh kung ako nga ho dito mga ka-action, aminin ko po sa inyo, nag-iisa lang po ako dito sa tinitirahan ko, sa nirerentang ko. Nagbabayad ako ng tubig, kuryente, pagkain ko, bahay. Pero yung mga anak ko nandoon sa probinsya, pero nag-aaral naman yun. Pero para sa akin, ano pa rin? Gipit na gipit pa rin, ha? Gipit na gipit pa rin. Eh, paano naman yung nandito lahat ng pamilya, tapos dito nag-aaral? Eh, masakla pa kung nagre-renta. Kaya, dyan sa mga nanawagan ngayon, wala po akong nakikitang problema. Dahil yan po ay dapat talaga na malaman ng gobyerno ang ating mga hinain. Di ba? Kasi, sa ano naman kasi ng mga side naman kasi ng mga taga-kabila na lagi nagpo-protest, nagrarally kung saan-saan ng mga lugar kasi nga sa pagka-aresto ni dating Pangulong Duterte at nadala sa Dahig Netherlands, di ba? O, kung dati noon kinakantsawan nila ang mga nagrarally, ano daw magiging ano dyan sa mga rally? Ngayon, ano nangyari? Kinain din nila. Sila na ngayon ang nagrarally araw-araw sa iba-ibang mga lugar ng Pilipinas. Di ba? O, kayo po, kung kayo ba isipin, kung kayo ba mag-isip mga ka-action, mga kakamping, di ba? Di ba tama na wag na lang siguro puro ayuda kasi lalong maghihirap ang bansa natin, lalong mababaon sa utang kasi sing nakaayuda. Tapos, ang iba naman ng mga nakakatanggap ng ayuda, abay, naghihintay na lang na masabi, mayabang pa, sige, sa darating na buwan, may ayuda naman eh. Diba? Lalo talaga maghihirap ang bansa kung panay na lang ayuda, panay ayuda. Kaya dapat ang magiging solusyon ng gobyerno, gawa ng paraan, maghanap ng paraan kung ano ba talaga ang pinakamagandang solusyon para masolusyonan itong kahirapan na dinadanas natin. Pula ka man, puti ka man, pink ka man, pari-pariho po tayo kumakain. Kaya pari-pariho po tayo nakakaranas ng pagmahal ng mga bilihin. Kaya itong mga panawagan ng mga protesta ng iba't ibang grupo is hindi naman yan masama para sa akin dahil gusto lang nila iparating ang gusto nilang iparating sa gobyerno. Di ba? Hindi yan katulad ng iba na gusto pag-resignin si Mr. President, gusto pababain sa pwesto, i-impeach si Mr. President, di ba? Eh, wala po yan. Ano lang po yan? Kumbaga, ano yun? Samok. Hello. Di ba? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping nog, i-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.